Psalms 46. Reading from verse 1, Brother M, until verse 11. The whole chapter in the book of Psalms 46. Alright? God. Murag, pila ko kadomingo, kawali mga igsoon. Nung previous Sundays, we have our speaker from asa ba to sila? From US, no? So, California ba to? Then last Sundays, Sister Carmel, mga igsoon. O padayon ta mga igsoon. Di kay kurmutach og doctrine. Gusto na kong iwali mga igsoon kining mga panghitabo sa atong kapanahonan karon. It's so very live. It's so very visible nga nahitabo sa atong panahon karon mga igsoon. But what we need to do, we have to read in the book of Psalms 46, reading from verse 1 until verse 11. Praise God. Salmo 46, versikulo 1. Ang Dios mo nga atong dalangpanan o kalig-on. Ang Dios maoy atong dalangpanan o kalig-on. Madali nga katabang sa atong kalisdanan. Madali nga katabang sa atong kalisdanan. Busa dili kami mahadlok. Sige, dili kita mahadlok. Bisan ang yuta pag-aalidan. Pag-aalidan ang yuta. Ug bisan ang mga bukid pag-auyugon ngadto sa kahiladman sa kadagatan. Gibalhin ang mga igsoon bukid sa kahiladman sa kadagatan. Bisan ang mga tubig niini mga ngulob ug mga lubog. Bisan ang mga bukid mangurog gumikan sa pagtubo niini. Adunay usa ka suba nga ang mga sapa niya makapahamuot sa syudad sa Dios. Ang balaang dapit sa mga tabernakulo sa taas o yamot. Ang Dios anaa sa taliwala niya, siya dili matarog. Ang Dios magatabang kaniya o kanahimuon sa pagbanag-banag sa kabuntagon. Ang mga nasod naglungot-lungod, ang mga gingharian giuyog. Ang iyang tingog iyang gipalanog, ang yuta natunaw. Si Jehovah sa mga panon magauban kanato. Ang atong dalangpanan mao ang Dios ni Jacob. Verse 8. Umari kamo, tanawa ang mga buhat ni Jehovah. Unsa ang pagkalaglag nga gibuhat niya sa yuta. Nagapahunong siya sa mga gubat hangtod sa kinatumyan sa yuta. Gibali niya ang pana o gibunggo ang bangkaw. Sa kalayo gisunog niya ang mga karo. Verse 10. Humilom kamo og ilhon ninyo nga ako mo ang Dios. Pagabayahon ko sa taliwala sa mga nasod, pagabayahon ako dinhi sa yuta. Verse 11. Si Jehovah sa mga panon nagauban kanato, ang atong dalangpanan mao ang Dios ni Jacob. Be still and know that I am God. Magpakahilom kamo og ilha nga ako mao ang Dios. Salamat Ginoo, taliwala niining makalilisang nga panghitabo sa among kapanahonan. Makalilisang tungod kay ang pagtayog sa yuta Ginoo, kini nakasulat man sa balaan nga kasulatan. Apan ang imong mga pulong gikan kang Haring David nagaingon, magpakahilom kamo, be still and know that I am your God. Because you are refuge, you are our strength, present help in time of troubles. Dear Lord, salamat nga tuguti nga imong mga pulong karon, maoy makapahatag kadasig kanamo sa among pagpangalagad diha kanimo ug bisan pa sa pagdasdas ngadto sa unahan. Use the lips of clay upon the preaching of the word, and let the peace, O Lord, be upon to the mind of each everyone. In the name of the Lord Jesus Christ we pray. Everybody say amen. Clap your hands to the Lord. Hallelujah. Samtang makapakpak pa ang imong kamot, palakpaki ang Dios mga igsoon.
Kay moabot baya ang panahon mga igsoon nga dunay mga tao nga dili na makahimo sa pagpalakpak sa ilang mga kamot. Dili na pud sila makasinggit sa pagdaig sa Ginoo. But we have this opportunity this morning. We have this freedom this morning. I'd rather to give shout to the Lord and to give a clap offering unto Him. Hallelujah! Salamat sa Dios mga igsoon ining atong panahon karon maoy giingon sa usa ka karaan nga awit, keep on the firing line. Time is getting short. Jesus is coming soon. Keep on the firing line. Why? Because Jesus is coming very soon. And the question many times questions nang ingon kanus aman. Amen. Mga igsoon, no man knows the days nor the hour. Why nahibalo sa maong panahon kunusa? Mga igsoon, apan ang atong kasigiruhan mao kini. Ang kanusa wa ka kahibalo, apan ang iyang pagbalik sigurado. Busa nganong andunay pulong kanusa, mao kanay pulong nga kinahanglan mangandam ka. Kung kanusa wa ka kahibalo, kung asa nahibalutan ining kalibutan, apan kung kanusa wa ta kahibalo, apan salamat dunay iglesia nga naghatag kanato og espirituhanong pagpangandam sa dagan niining atong panahon mga igsoon. Dili ni sulagma as what I said many times, it's not coincidence, but it is the fulfillment. Katumanan kini mga igsoon. Murag si daw sama kay Sir Jinjin mga igsoon nga manganak yun na siya. Ang sigurado lang anak kay 9 months. Uban, isipasisarya na lang, 7 months, whatever. Wa may moabot nga 12 kabuan. Pila na kabuan imong tiyan, Jen? Pero 14 naman ni kabuan, Pastor. Di na pwede mga igsoon. So what is the analogy with that? Nahibaw siya, nga mga nakyot siya. Unsay nga itong nahibawan, nahibaw ta nga bubalik ang Diyos. Kung kanusa wa ta kay balo, maunang mangandam gyud ta mga igsoon sa matag adlaw. Way gipili ang pagpangandam mga igsoon. Wa ko nagwali sa mga membro lang mga igsoon alang kaninyo. Nangandam usab ako mga igsoon, kitang tanan nangandam sa pagbalik sa Ginoo. Og kini nagahatag og kadasig kanato sa atong pagpangandam kay ang mga panghitabo sa kalibutan nagakatuman na mga igsoon. Ang Mateo 24 nagasulti nga mahitabo kini linog sa tanang tapit gutom mga igsoon. Apan ang Biblia na yun iyahat ang inyong mga mata. Ayaw tanawa ang mga panghitabo sa atong panahon. Bubati kag kalisang. Apan ang Biblia na yun iyahat lamang ang inyong mga mata kay ang inyong kaluwasan nagkaduol na. Don't so much focus with the condition of the world. Ayaw tutuki pag-ayo mga igsoon ang mga nagkahitabo sa kalibutan. Mahitabo yun na. Apan itutok ang imong mga mata sa kahitasan kay ang atong kaluwasan nagkaduol na. Itong isang adlaw, dito pa mabot, taga Surigao. Kusog-kusog siya dito sa inyo, no? Salamat sa Ginoo, dili lang Cebu. Bahin-bahin sa taoy. Kamera de ay dire mga igsoon 6.9. Unya dito sa ilaha murag 6. Ang Davao 7. Naapay gihugong-hugon 8 kuno. Kung imong babitahon mga igsoon ang mga prediction, mga balita, murag bubati kag kalisang. Apan si David mingon, be still and know that I am your God. Why? We need to experience troubles. No exemption. May katulang gilinog nung katong mga balay ba sa mga congressman nindot. Ang mga balay lang sa mga senador, mga igsoon lang tato giuyog.
Unya kay maapil man ta. Maapil man ta. Wa kami yan, Ginoo, katuluntang mga buaya, Lord, ang linuga. Pag-uyog sa yuta, apil kang tanan. But when you turn the Word of God, you can see that God is so wonderful. There is a words that give a courage to each everyone. When King David said, "Be still." Now, what is be still? Be calm. Relax. Kana bitong nag-practice mga igsoon sa linog, unsa ingon sa teacher, class, relax lang. Pero pag aktual, ang teacher ang unang midagan. No? Pero ang mindsetting, relax. Brother Romar, ka-relax pa katong nga time? Sung siya sa lamisa, pangka ang iyang agtang, gisi, mga igso. Panik yun. Spiritually speaking, we are attacked with every such situation. But we have what we call pacify. I should say, pacify ang atong mga kalisang sa dihaang Biblia nagingon, be still. Yun anak ba, bisag linog? Be still. Akong balay, tanawa na gatong sa FB, sister, Partigin na, nag-selfie pa. Uy, guys, linog, guys. Grabing linog, guys. Tawag siya, thank you for watching. Diba? Grabe ganyan. Iyak ko kigunitan niyang ref. Kaya nagtagkilid mga ikson. Guys, grabe linog, guys. Kurog kayo, prime balay, guys. Tawag, ramingon na siya, thank you for watching. Yan mo lang. Ang uban sa mga ikson, grabe, Diyos ko, Diyos Lord. Tama sa Matthew 17:21, not everyone would see me, Lord, Lord. Ang tanang dimension sa mga tao, Lord, Lord, Lord. Wa man ko kadungog nga, amana mo na kas malangit, wag yun. Wa ko kadungog ba na ingon ana. Wa yun mga igsoon, wa ko inakatlunggan. Ang tanan ingon, Jesus name. Mugamit lagi sa pangalan sa Ginoo, bisag wa na bautismuhi sa pangalan sa Ginoo. Kaya ang ilang huna-huna sa panahon nga sama niya na diha pa mo tawag sa Ginoo. But alang kanato mga igsoon, sa tanang panahon we can call on Him. The book of Jeremiah said, "Call unto me and I will answer thee." Nay nagtrabaho dito sa pilato ka floor mga igsoon ang ilang himo. Sayaw na mga igsoon. Lord, akong pamilya, Lord. Murag maayo to nga mahana. Kaya nakahuna-huna siyang pamilya. Ang uban mga igsoon, grabe. Katong dito sa tulay, sayaw na. Jesus, nanawag na ko. Pastor, kamo to? Kuy dili mo yung taon, dili mi ka to. Kaya iya manadunggan nga, gang. Yung tawag sa Pildas ko, gaga man. Pastor, Sister Pilda to ko, dili to kami. Dili to kami. So, abi mo na kung kamuto, Pastor, kaya mo gaga, linuga. Si Pastor Mark Susima ang nanawag sa ako mga igsoon. Sumauna mga igsoon, makalilisang. Kinahanglan bang uyugon ang Biblia nagasulti, tayogon mga igsoon. Apan ang pulong sa Ginoo gikan kang Haring David, He is our refuge in time of trouble. Yes, are we in trouble today? Yes, we are. But the Bible said, He is our refuge. Siya ang atong dalangpanan. Unsab nang dalangpanan, ha? Murag evacuation center ba? Dagan na evacuation. Ang problema sa Tacloban kini adtong mas daghang namatay nga midagan sa evacuation. Ngano ang ilang evacuation dili lig-on. Kini di ay mga pagsulay, mga linog sama niini. Nagbatuod di ay na kung asa tong mga substandard, Brother Miguel. Ako tong sa kini maay iwali ni substandard. Ang substandard di mo na mahibawan kung why mga calamity. Tanawa tong sa sugod. Ilang poste man son gamay ra kayo, di palitadahan lang para mudako.
Paglinog, pagbuwak, uy, kagamay mo na sa puste. Maunang gibutang bugo. Unya nagtunong mang presidente dito, doon ay putang yung gibutang bugo. Gidakop, bihato siya mga igsoon. Burag marsyalo na kaani panahon na ba? Maunang kukumenta, pagbantay yun mo. Kay basi uyab, asa man siguro lagi kasimba. Gidakop, pastor, kaya nagkomenta. Maunang magbantay sa atong mga komentor o mga igsoon ba, no? Maunang panahon na to, doon ay pagsulay sa mga substandard apan ang magpabilin katong eksakto sa sukol, eksakto sa gidakon, we have the standard. We don't need to have substandard, mga igsoon. Dili na eksakto ang iyang gidakon, dili na eksakto ang iyang gitason, mga substandard, mga igsoon. Sa pagpangalagad sa Ginoo, makita nimo ang mga substandard nga Kristohanon. Kining substandard nga Kristohanon, musimba lang ganahan. Pero kining taga-bukid nun ay nangita gyud simbahan. Tinga ako kisa manili-ili din Naglingkod ko sa likod ko, bag-o maning naunga. Abi na kog maningil og utang. Pagsuoy, Brad, pastor ko, amigo, dito migil, bla bla bla. Ayun ko, siya nga, amog yung nakitaan, pastor. Mao nang mga dili substandard. Kining mga substandard may ngunay salamat na anak ko Cebu. Di na ko mamonitor og simba. Mao nang mga substandard. Apan mga standard nga igsoon, may panalangin o wala. May mga butang o bisayad sa iyang kamot. Apan ang iyang ngapil o sama kang hub. The Lord gave it and the Lord gave it away. Blessed be the name of the Lord. That is the standard. Ini mga substandard Christian, mga igsoon, praise God, ato makita na sa ilang mga naong. Musimbang, sigilag mugot. Ay, bugbugot og simba. Should have a facial expression like a Christian. Ay, po mo sigig bagot-bot. Why? It's not a proper attitude. You should be thankful and supportive. Why? Because it's the right attitude. Now, listen. How could you defeat with the full-time devil when you are a part-time Christian? Part-time ka lang Kristohano, nung saan mo? No. Tanaw sa Father Will, likon kay buktong kay sige man. Wa man sa part-time ng igsoon sa iyang tawagan ni Jim. Oh, tanawa iyang gihagit kuno si Father Bert. Mi apil-apil ko si Father Bert dito ana mga igsoon. Iya ko nung giswayan, mga igsoon. Sige, suwayin, di ba? Pamaulan na pagkanakan. Suway bitaw ko na sa una. Diyan nagabat. Pagkaugma, mga igsoon. Di naman ako maisa. Ang pagkano sa inighungit. Ano man eh? Una-una di ko, ay. Nag-work out di ay ko. Kining mga dili substandard nga Kristohanon nag-work out yun na. Unsay atong work out? Come to the church, worship with the Lord, and you have to be a good Christian. Part-time substandard. Namaw ito ni, abi niyo ang balita, mga ison, sikat kayong Pilipinas ron eh. Kay kita ang ikatulong korap nga nasod sa tibuok kalibutan. Wa baya tay apel sa corruption, pero naaman ta nagpuyo sa Pilipinas. Tanawa tong nagpagkambyo lang tag kwarta. Pagpangutan na asagikan Pilipinas, wa midayon og palit kanang pag-change sa iyang money. Ngano, kay gikan kuno sa corruption ang atong wa man to nangurap ang mga kuan raman. Mao ni dagan sa atong panahon ron mga igsoon, damay-damay na lang. Pero sa pagpangalagat sa Ginoo, way damay-damay ni. Kung gusto ka mo at tuglangit, simbahan ang Diyos, alagara ang Diyos. Tinuda Diyos sa pagpangalagat ang Diyos, mga igsoon. Dili ta nagdula-dula, mga igsoon, sa pagpangalagat sa Ginoo. We are not playing games here, but we are just to worship. And Lord, thank you for today. I have a reason to worship. I have a reason to magnify your name, O Lord.
flood control. Ang problema sa Manila, ato imbestigahan sa Davao. Misleading. I-mislead ba? Ang problema, baha, ang ilang flood wa na control, adto naman no imbestigahan ang Davao. Pero tanawa ang Davao, sa among ang lugar, taga Davao man ko. Sa among lugar, ang Davao River, usa na kadakong suba. Mo nagitawag nga Davao River. Padulong na sa dagat. Pero tanawa ang kilid, pagkanindot, pwede nimong suroy-suroyan daw plaza. Mingon sila, sige, imbestigahin. Subaw ni mga misleading, mga igsoon. But we have to be thankful nga samtang nakahitabo kini, si David nagingon, be still. And that was exactly word when Jesus said, be still. He said, peace, be still. Why? Because the apostle experienced trouble in the midst of the sea. They are toast sa balod, mga igsoon. But Jesus said, be still. And it was the same spelling in the book of Psalms 46. Be still and know that I am your God. If you know your God, you should be still. You should not be troubled. If you know your God, in serving God, we need to know Him more. If you know that He is the way, serve Him. If you know that He is the way, serve Him. If you know that He is the truth, serve Him. If you know that He is still our Jehovah Jireh, knowing Him is the best way to come unto the Lord. Amen. Kung gusto niyong mailan sa Pastor Ruben, ila siya. Dili sa chismis. Siguro doa gyud kung kinsa siya. Kung gusto nimong mailan si Brother MM, ilha siya. Hangtod karon ulit tao lang gihapon. Kay kung di siya maminyo sa yuta, didto na lang kay Jesus Christ kuno siyang magminyo. Ilha siya. Pila na mo kabuhan nagkuban, 5 o 6 kabuhan. Kapila na mo nagkaway, napulo na kapin, mga igsoon. Ilha pagyug maayo si Miriam. Mag-ilhanay mo, mga igsoon. Kay kining akong nasdool, dugay na may nag-ilhanay ani, mga igsoon. To know Him. Imong mga kung kinsa si Duterte? Yes. Imo bang nailang kung kinsa ni atong presidente karon? Yes. Kung imong naihan ang imong Dios, sa panahon sa imong panginahanglan, mag-ingon ka, siya akong Jehovah Jireh. You should know Him. Sa panahon nga nawadaan kag kusog ka espiritual, siya ang pagkaon. He is the bread of He is a bread of life. Kung nauhaw ka, you should know that He is the living water. Ilhon mo ang Diyos. Kining uban mo biya sa Diyos, wa man kaila. Kita lunod patay gyud ta kay kung nakaila ka sa imong Diyos. Nganong may mga tao, mga gitawag, mga supporters. Kaila mo sila kay silang suportahan. Kung nakaila ka sa imong Diyos, mga igsoon, paglinog mo ka, Lord, be still. Sayaw naman ni Lord, be still. It's all about mind setting. Paglinog bito atong 30 masiguro to. Gikan mi mga igsoon sa sugod. Diha gid mi atubangan mga igsoon sa kining simbahan diha sa Rosario. Hunong stoplight ba? Hunong ka. Taon. Tanaw kung side mirror basig na nagtulak sa kinan ba? Kuy wa man. Pas-pas na bito anak mga igsoon. Ingon tong atong big brother sa tubangan si John Tax. Pastor, linog. Linog, nanaging sakyanan mga igsoon. Sige lang. Lili lang ko kasi mo tumbang puste. Kanang be still diha, wa na ingon nga, kalma ka lang yun. Be still. Naghisgot na mga igsoon, you should be alert.
Lord, dool ko po still, Lord, halag madong bistil bitaw ni. Ana, mamatay kasi mo bistil, way klaro. You should be wise, mga igsoon. No? Pag ingon, ako una-una, kining linog, segundo lang yun na. Pero siguro mga 10 seconds, something like that. Hunong na. Pag hunong, mga igsoon, burn out! Ang asa naman na yung air condition. Ana, mga tao ng gawas. O nag-ingon sa gitudlo ganina, unsa man ang imong mga gipundar, moabot yung panahon, imo ra gyud ng biyaan. Biyaan na gyud na nimo. Buta salamat sa Ginoo nga nay atarong buntaga. Wow, praise God. Be still and know that I am God. Amen. Ako siyang nailhan nga siya ang Diyos sa sinugdan. Siya usab ang Diyos sa katapusan. Siya ang Diyos sa umalabot. O siya ang Diyos usab nga buabot. Mga igsoon, buot pasabot mao kini. Atong nailhan nga ang Diyos. Siya ang Diyos nagtabon ka sa hamiling dugo panahon sa atong mga calamity. There is God in heaven. We know who He is. He is still the God of Moses. He is still God of Joshua. He is still God of the patriarchs. But until now, He is the same yesterday, today, and forever. And His name is Jesus. Sa mga pulong karon mga igsoon nga tumadunggan, substandard. Flood control. Next is sa itong Megs, ghost project. Unsa nang ghost project? Naay project na ana diha, pero di mo makita nga naman. Asa mo dito sa Talisay Ito nagmotor ng mga nagmotor. Uy, dakong placards dito gibutang. Nga mauning kantida, mauning pitsama, sugdan mo pitsaha mahuman. Placard ito pero pagtanawa, kasagbutan. Maunay ghost. Wala! Naadi, hagimutan, pero wakay makita. Kasi may nakakita ghost din Kwaknit gani, mudaga na maghani ka. Sa unang simbahan nato sa Kwaku Building, ang CR to sa likod. Unya, sa likod, may na dito yung kanabitang aratilis. Sa Bisaya, aratilis. Mansanitas! No. Na may mansinitas dito mga igsoon. Unya kay mag-CR, lipot pa man ka dito. Yung mag-Bible study may gabi mga igsoon. Kada gabi, Miyerkules. Pastor Rocky, dako gid ang tao. Pag uli, ganda-ganda-ganda. Pastor, ano maka? Naikwaknit. Kada ko sa tao, nahadlop kwaknit mga igsoon. Buot pasabot mga igsoon. Mga project ba? Nga pero wala. Ang akong gikuyawan ron, basig dunay ghost Christian. Unsa man ang ghost Christian, Pastor? Pastor, bisag wala ko diha, pero akong kasing-kasing naaman. Asa ka! Pastor, bisag wa ko kasimba, ang akong kasing-kasing naa sa lingkuranan. Asa dapit! Malingkuran ka gani ron, patay yun ka. Mga ghost Christian. Pastor, ako lang ipadala nga akong kwan. Ghost giver na. Nagpadala lang, dala ninyo. Dili pwede, mga igsodi mo ipadala, mga ghost na. Di pwede, mga igsona, mga ghost Christian. Kung dunay mga ghost project, walay untaong kinahanglan nga walay mga ghost Christian. Kinahanglan unsa, mga Holy Ghost filled Christian ang atong gikinahanglan. Pastor, bisagwa ko diha. Pero kung kasing-kasing mga igsor, kauban sa inyong pagsimba. Mo na yung kanito istoryahe. Mo na yung kanito ba, no? Pero di naman usuron. O say usuron, char. Mo na yung usuron, char. Chill. Mo na yung usuron, mga igsoon. So atong nakita, mo ni dagan sa atong panahon. What is the essence of this? Corruption. It's not the way you look
or the way what you see upon. But it's all about the heart. Satan was corrupted by his heart. And he was rebelled against God. And he is the leader of rebellion in heaven. That start of corruption. Kini mga korap mga ison, naghuna mo kasi huna eh. Kinahanglan mo na itong buhaton. Ang budget nga 1 million, himuon ko lag 500,000. Ang katunga, siyempre, ako. Oops! Ayaw dugula ang mga kabilya. Didistansya. Ano man na? Halo semento. Kinahanglan usa ka sako na pulo kabalas. Mao nang iniglinog mga tipak. Ngano man? Di kurap na sa una-una. Kini bayang mga kurap di ka mao manghatag. Tanawa ra gud ni Mason, kung manghatag man 20 kilong bugas. Sa mo kakitaan na Mason. Tinuod masan ni. Kalayb ta no? Tinuod masan ni. Asa mo kakita nga nalinugan biligyaan pag 20 kilo. Muhatag pa man ganita. Ang mga private nga no, ingon si Hunasan, siya wa kabantay nga ang mga foreign help wa kaabot. Ingon siya tungod ni sa korupsyon. Kaya kung abot ko no din di madayong hatag. Unsay nitabo sa Yolanda, pagkadaghang mga lata, taguan lang. Ngano ang hilo mo? Because of corruption, it was Satan being corrupted. Unsay ingon niya badem sa Isaiah 14. Paminawan ninyo ha. Alas 11:23. Ay mo kabalaka mahuman po alauna. Sabi rin. 14:12 down verse. Ug ako. Nanay puno yung ako. Bantayin nyo ng ako. Kung wa ko niya simbahan, wa yun na. Oy, parinti mo ni Satanas. No? Basa. Kining mga ako bitaw. Kung wa ko niya, Pastor Henry, wa yun. Paminaw na to mga ikson. Isaiah 14:12 down verse. Naunsa ang pagkahulog mo gikan sa langit? Tanawa ha? Gisulti ni Jesus, naunsa man ka pagkahuluga? Gikan sa langit. Naunsa ang pagkahulog mo gikan sa langit o kabugason, anak sa kabuntagon? Anak sa kabuntagon, doon na siya kahayag. Naunsa ang pagkalumpag mo ngadto sa yuta, nga ikaw man unta ang nagalumpag sa mga nasod? Og ikaw miingon diha sa imong kasing-kasing. Tana? Asa nagsugod? Nag-ingon manggod ka sa imong kasing-kasing? Og ikaw miingon diha sa imong kasing-kasing. Ako? Mukayab ngadto sa langit. Mukayab mo sa langit? Ituboy ko ang akong trono sa ibabaw. Ituboy ko! Ibabaw sa mga bituon sa Dios. Ibabaw sa bituon sa Dios. Og ako? Magalingkod sa bukid nga tigumanan. Puro lagi di ako. Sige. Sa kinatumyan nga dapit sa amihanan. Mukayab ako? Sa ibabaw sa mga kahitasan sa mga panganod. Himuon ko ang akong kaugalingon nga mahisam mas hataas o yamot. Tanawa, makigpantay siya sa Dios. Mao nga di gyud pwede nga ang Dios dunay kaubang laing Dios. Tama ang atong gitudlo sa kasulatan nga usara gyud Dios nga ang yawa gani si Lucifer gustong mo pantay. Dinisaya sa pantay. Makigtupong, makikinggid. Raglaw na po kayo na mga ikson. Gusto siya makigsama sa Dios. O sa'y nahitabo, gihulog siya. Basa, dayon. 15. Silabon ikaw, pagadadoon ngadto sa Syol, sa kinahilagmang mga dapit sa langop. Sila nga managkakita kanimo, managtutok kanimo, ug managsusi kanimo nga managingon.
Kini ba ang tao nga nakapakurog sa yuta, nga nagauyog sa mga gingharian, nga maoy nagahimo sa kalibutan nga ingon sa usa ka kamingawan, og nagalaglag sa mga syudad niini, nga wala magpapauli sa ilang mga binalanggo gikan silang punoy-anan. Ang tanang mga hari sa mga nasod silang tanan, na nagkatulog sa himaya ang tasatagsa sa iyang kaugalingong balay. Apan ikaw, ginasalibay ngadto sa gawas sa imong lubnganan. Gisalibay ngadto sa gawas sa imong lubnganan. Sama sa usa ka sanga nga ginakasilagan, sinuluban sa sapot sa mga patay, nga gipalapsan sa espada, nga manaog sa kabatuan sa gahong, ingon sa usa ka minatay nga ginatumban. Thank you, Brother Edmund. Hindi na ito makita mo unsa ang iyang estado. He was a worshipper. Lucifer is a leader of worship. When they worship God, they bow before the throne of God. But his heart, samtang nakita niya ang mga manulunda nga nagluhod ngadto sa usa lamang nga naglingkod sa trono, nga mao ang Dios, iyang gibati siyang kasing-kasing nga gusto siya, susab siya mahimong Dios, ug mingon siya, akong ibayaw ang akong kaugalingon. That's the reason why corruption, it was started by the heart or through the heart of anybody. But thanks be to God, if your heart is set unto the Lord, like David said, renew unto me my heart, Lord, please renew. Atong nakita mga igsoon, nga ining atong panahon karon, in times like this, ang panahon nga sama niini, dili nato sayangon ang oras, dili nato sayangon ang takna, dili nato sayangon ang kinabuhi mga igsoon. I'd rather to serve the Lord until my last breath, until my last preaching, until my last singing. I gotta serve Him with all of my heart, because I know in times like this, I want to hold His hands, and I want to bow down before Him. In times like this, sa panahon nga sama nini, makalilisan nga panahon, naghatag og hagit ka nato, mupadayon ba ko o dili, muatras ba ko sa pagpangalagad o mupadayon. But this morning I challenge you, in times like this, we need to continue in serving God. We need to love God with all of our heart. We need to give all the glory and honor to God. When you start to think over and over again, you might say, you know, I gonna have peace in time of this trouble. In this time, mga igsoon, hallelujah, ang atong mga adlaw inihap na. Kung pila may edad nato karon mga igsoon, our days are numbered. Inihap ang atong mga adlaw. Malipay ta nga aduna tay birthday. We're celebrating our birthday, but we don't know our days are numbered. Inihap ang atong mga adlaw. Busa si Haring David may yun, ginutudloy ko sa paghihap sa akong mga adlaw. Nagdili ako makalimot kanimo. Samtang magabot ang atong edad, magkataas ang atong edad, ayaw kalimti nga ang panahon nga sama nini, Ginoo kining nagamay na habilin sa akong kinabuhi. Huna-hunaon daw nato sa makadaga. Kining nahabiling kinabuhi, Ginoo, di na ko ni sayangon. Kay musugotag sa dili mga igsoon, muabot ta sa dapit ang kamatayon, sigurado matud pa ni Brother. When I start to think it over and over again, it sounds emotional. To me, I'm emotional because, Lord, I am 60 years old now. Lord, I know that my days are numbered, but I gonna be still. In times like this, we should be thankful to God. In times like this, we need to be filled with the Holy Ghost. In times like this, we need to be a worshiper. In times like this, I gotta give it all of my heart.
Whatever the blessing nagihatag sa Ginoo lang kanako in times like this. In times like this, we have an old song. In times like this, I got a Savior. In times like this, oh, be not idle. Be very sure in times like this. Be very sure that your anchor hold ang imong angkla. Unsay purpose sa angkla? Ang angkla ihug na gani na maunay magpugong sa imong bangka o barko nga unsa man mga igsuon ang kakusog sa sulog, dili gyud ka mabanlas. Di ka matangay. Your anchor hold and grip to that solid rock. Ituguti nga ang imong angkla nakabutang ngadto sa bato. Kinsa ka na ang maong bato? This rock is Jesus. He is the one. His rock is Jesus, the only one. Be very sure. Be very sure that your anchor hold and to the solid rock. Brother and sisters in Christ, in times like this, sa mga pagkabugnaw nga sama nini sa atong panahon, may bati kag kabugnaw sa pagpangalagad. Oh, stand up. Sa panahon nga may bati kag kalay, stand up and serving God with all of your heart. Stand with me, please. In times like this, don't waste your time for, easy go lucky. Nga itong mga bisita ay lagyo kayo, gikan sa Mindanao. But they're trying, that they are here because sa panahon nga sama ni ini, di na to kalimtan ang altar calling. Tungod kay doon na mga simbahan, wala na altar calling. We need to go back to the basic. Pero sa mga senior nga, hindi na kayo makakuan mga ison, just stay there. But I challenge to those are able to come and to kneel down, please. In times like this, it's time to bend our knees. It's time to cry unto the Lord. It's time to have a cry of our soul in times like this. Pastoron sa ng panahon karon. Panahon karon mga igsoon nga atong hinugtukan. Ngano, inihap na ang atong mga adlaw. When you are born today, when you are born yesterday, your days are numbered. When you are here until now, your days are numbered. What shall we do in times like this? I gotta cry before the Lord. It is my soul cries. Ining akong kalag nagahilak. Nagpasalamat. Wa kami hilak sa kasubanan. Wa ka nahilak mga igsoon sa mga batong kalibutan. But we are crying for the great salvation. We are so glad that we are blessed. We are so glad that we are been blessed by the Lord. We are so glad that God is still real. Ayaw kaulaw sa paghugyaw sa pangalan sa Ginoo. Dunay mga singgit, Ginoo, Lord, Lord. Mga tao, mga igsoon nga bisinggit. Sa diha nga ilang na sinatian ang maong linog. Apan karon doon na tay singgit sa paghatag og pasidungog sa Ginoo. Yes, come on, church. It's time for us to cry unto the Lord. We should be thankful to Him
We should be grateful. We should be grateful. We should be thankful to the God of our salvation. He is our refuge. He is a present help in time of troubles. Though that the earth, the mountain be moved, but be still and know that I am your God. Yes, know Him, knowing Him in the best of our ability, that God is so great. He is greater than our circumstances. He is greater than our sickness. He is greater than our problems. Yes, believe that He is greater. In the name of the Lord Jesus Christ, I pray for my sister right now. Be still and know that I am God. I know that He is a God in the beginning. I know that He is a God of the end. He is still God. He is never changed. He is an immutable God. A God that we can rely on. A God that we can trust. A God that a present help. A God that we can call. A God that we can pray, the one who answered our prayer. A God that never changes. He is a God still good. A God, a good God. Hallelujah.